For today's video nga mga amiga ay nanguha nga tayo ng mga pako. Nagluto nga lang tayo ng fresh dilis tapos ginataan at nilagay nga natin yung pakong kinuha natin. Dinis at nagihaw na nga rin ng hito ang amiga nyo. Mga amiga, mga kahito, panibagong araw, panibagong pagtitinda na naman. At katulad nga ng araw-araw natin ginagawa, dinisplay na nga muna natin yung mga paninda natin. Tapos eto, gumawa nga tayo ng 22 liters na pineapple juice. Inuna ko na nga gawin yung mga paninda nila at magtitinda nga sila mga amiga dun malapit sa National High School at sa Mount Carmel College. Doon nga sila magtitinda sa bago nating pwesto. Una ko lang pinrepare yung kanila tapos sinunod ko na nga rin mga amiga yung aking pangtindang pineapple juice dito. Bali nag-blender na nga lang ulit tayo katulad nga ng dati nating ginagawa. Available nga lang talaga natin mga amiga ngayon na juice ay pineapple juice dahil may kamahalan nga yung dragon fruit. Talagang 2 piraso nga lang ng dragon fruit ay 1 kilo na. Malulugi nga tayo mga amiga kapag nga ginawa natin juice at ang benta nga lang natin ay 20, 30, 40. Kaya siya nga muna sa ating mga suki na naghahanap nga ng dragon fruit juice dahil pagka nga bumababa mga amiga yung presyo nito tsaka nga tayo gagawa dahil malulugi nga tayo sa gatas at yelo dahil medyo may kamahalan nga din at condensed nga din yung nilalagay natin. After nga yan mga amiga paggagawa nga natin ng pineapple juice saktong pagkababa natin ay may nabili agad dahil napakainit nga ng panahon ngayon dito. Ang tama nga mga amiga yung pagtitimpla natin ng pineapple juice na to iwas high blood and fiber at marami pang ang benefits ang ating pineapple. After nga yan ay may huminto nga talaga na isang ban at pinagbentahan nga muna natin itong ating mga customer at lahat nga sila mga amiga ay nagbilihan. Mili nga sila ng mga paninda nating pineapple, dragon fruit, tsaka nga mga amiga avocado. Bumili nga din sila mga amiga ng pineapple juice. After nga natin mga amiga ng pagbilan nga sila madam eh ito nga mga amiga ay balik trabaho na nga din tayo dahil nga talaga nauupusan nga ako sa pagbabalat nga at pagchachap nga ng mga pinya. Teka lang, hihinga nga muna ako. Abay talaga namang ligalig nga sa pagbo-voice over nga ang amiga nyo dahil mahal at gusto ko nga itong ginagawa ko. Sa pamamagitan nga ng paggawa ko nga ng content ay na-express ko nga yung sarili ko. Ating mahihiyain na amiga nyo ay talaga namang wala ang hiya na nga ngayon pero in a good way nga. At dahil nakaramdam na nga rin tayo mga amiga ng gutom, wala nga ako maisip na uulamin na iluluto kaya tumitingin nga muna ako sa paligid ko at nakita ko nga na madami nga ng usbong na mga pako. Dahil nga mga amiga may dating sila mama kahapon na fresh dilis, naisipan ko nga mga amiga nagataan ko nga ito at isama ko nga yung pako na makukuha nga natin. Kaya naman totoo nga ang kasabihan, basta masipag ka nga lang ay hindi ka nga talaga magugutom. Mahilig nga din tayo mga amiga sa gulay ay talaga naman napag-isipan ko nga na magtanim nga muna dahil nga medyo may kamahalan nga din yung mga bilihin ngayon dito. Buti na lang may pako, lalagyan nga lang natin yan mga amiga ng gata ay talaga namang ulam na nga yan at talaga namang napakasarap nga naman at libre pa. Yung ba nga mga amiga, ano nga po yung ginagawa nyo sa pakong luto? Pagkatapos ko nga talaga manguha mga amiga, yung pinsan ko na nga lang muna na sa Antoinette yung pinagbantay natin tapos inisikaso na nga natin yung ating kinuhang pako at hinimay ko na nga rin. Medyo tanghali na nga din at kape pa nga lang din yung tinetake nga natin kaya ayan mga amiga, nagdo-double time na nga din ako. Prepare nga lang din natin mga amiga yung gagamitin nga natin ng pangsangkap katulad nga ng bawang, sibuyas, luya at mga sili. Tapos nagpabili nga lang din ako kay kuyang ng gata tapos ganyan naman yung gata nila, nilagay nila sa freezer kaya medyo may yelo-yelo. Sinugasan ko nga lang talagang mabuti yung ating fresh dilis at nag-umpisa na nga rin tayo mga amiga na magsangkot siya ng ating ulam. First time ko pa nga lang din ito mailuluto at matitikman. At talagang kadalasan nga mga amiga na nakakain ko nga na dilis yung dried na nga na ipinipirito at pang-umagahan nga yun. Napag-isipan ko nga mga amiga na imbis na gawin ko nga itong bagong ay why not na igisa nga natin at lagyan nga natin ng gata. Nagluluto lang naman na ito mga amiga ay talagang napakadali lang. Bali igisa mo nga lang yung ating mga pampalasa tapos ilagay mo nga lang yung ating fresh dilis tapos kapag ka nga lumuto na ito mga amiga ilagay nyo nga lang yung gata tapos ilagay nga lang din natin mga amiga yung kinuha nga natin na pako. O diba mekos-mekos lang natin yan mga amiga luto na nga yan. Siyempre lalagyan nyo nga lang din yan mga amiga ng pampalasa. Pagka nagtututong na nga mga amiga yung pinakagata niya at tapos naglalangis na nga ay luto na nga yan. So ayan kinuha na ko nga lang din yung ating kanin tapos ayan nag-umpisa na nga rin tayo mga amiga na kumain dahil tanghali na nga rin. Nagsabay na nga rin talaga mga amiga yung ating umagahan at tanghalian. Kaya tara na nga po't kumain. Kain na tayo. Nagluto ako ng ginataang dilis na merong kinuha natin kanina na pako. So ayan, first bite. Ngayon ko nga lang ito natikman at talaga namang napakasarap palang tunay. Parang ang lasa niya nga mga amiga ay Bicol Express. Tapos pineapple juice.
Talaga naman mga amiga ay naubos ko nga mga amiga. Talaga naman napakasarap nga ng kain ko at napa-extra rice pa nga ako ay talagang uulitin ko pa nga ulit itong luto na to ay talaga namang napakasarap na tunay. Pagkatapos ko nga talaga mga amigang kumain, eto na naman nga tayo ay naglinis na naman nga tayo ng ating iihaw na hito dahil hapon na naman nga. Dahil andyan naman yung pinsan ko na sa Antoinette kaya siya nga muna ang magbebenta. After nga niyan mga amiga ay nakapagsara na nga din kami ng aming prinyahan ng mga paninda nating prutas. Tapos eto naman nagtitinda naman nga tayo ng mga inihaw na hito, diba? Mula umaga hanggang gabi ay diretso nga ang trabaho. O paano ba yan mga amiga? Hanggang dito na lang muna ang kwento ko ngayong araw na to. See you in my next video. Salamat sa panonood. Bye!